Good afternoon, ate. Good afternoon po. Good afternoon po. Good afternoon po. So ate, pwede po ba kami mag-record para po sa... Hello. Okay lang. Thank you po. My name is Henry Injongo po. We are Group 2 and napili po namin kayo bilang entrepreneur po namin na i-interview kasi isa po kayo sa nakikita namin dito sa society namin na nagbibigay ligaya po. Kumbaga, Samgyupsal po kasi is one of the most famous rin po na kainan dito sa atin. So, dahil din po doon ay napili po namin kayo na interview. And papakilala na po ang bawat isa po sa amin. Okay. So, I am Jabin Garcia po, one of the interviewer po. Hello. Hello, Javin. Ako si Christine, one of the interviewer. Hello, Ako naman po Christine. si Anthony. Good afternoon po. Good afternoon. So, start na po tayo sa first question po namin na gustong malaman po ako sa iyo. Paano niyo po na-start yung business niyo? What are your goals and inspiration? And yung first income niyo po, nung inisip niyo po yung business name? Okay. Nag-start kami sa business namin, itong Les Meat, actually May 2020. Nung time na yon, Meat Samgyupsal yung business namin. Yung mga slice meats, yung ginagawa namin. Nag-i-slice kami ng mga pork and beef na slab. Tapos, yun yung mga sinusupply namin usually sa mga Korean mart, ganyan. Tapos sa mga Andy Samgyupsal resto, sa yun kung alam nyo. Ganun. And then later on, naging mini resto na siya sa food park, kung alam nyo, dito sa San Marcos Food Park. Kaya lang, sarado na siya ngayon eh. Pero ngayon, may sarili na kaming pwesto. Ito nga yung, kung alam nyo, dito, located sa San Marcos, dito sa bandang crossing. We serve Samgyupsal rice bowls and yung other grilled meats. Sa goal, yung goal namin bilang mag-boyfriend-girlfriend noon na asawa ko na ngayon, yung makaipon for our future, syempre. And para dun sa aming wedding. Ang inspiration naman namin ay yung isa't isa, syempre. Talagang nilaban namin para makuha yung goal kahit na minsan may tumal dahil nga pandemic nung time na yun, noong 2020. Tapos, yung first income naman namin nun, umabot ng less than 20K. Actually, nag-umpisa kasi kami nun, 9,000 lang yung hawak naming pera. Tapos, nung mga sumunod na araw, napaikot namin siya, naging 20,000. Almost 20,000. Ayun. Thank you po. So, yung next question naman po namin is, what are the risks you took before you start your business po? Ayun. Siguro yung sinugal namin yung maliit na perang hawak namin noon na hindi naman namin naakalain na lalaki ng ganun to the point na nakapagpagawa kami ng sarili naming bahay, kahit maliit pero at least sarili namin. Tapos nakapagpundar din kami ng mga bagay na kailangan namin. And yung pinaghandaan nga naming kasal, sa awa ng Diyos, naganap nung last January. Ayun. Ayun po. Next po is, what routines do you follow each day as an entrepreneur? Siyempre, yung pagising ng maaga everyday para mamalengke. Tapos, mag-post sa social media para makakuha ng mas madaming customers at mag-compute ng lumabas na puhunan at pumasok na kita sa amin. Yun yung everyday routine namin. Ulit-ulit lang na ganun. Kasi nga, as a business owner, kailangan yun. Ayun. Sa question number 4 naman po namin is parang, how do you deal with fear and doubt when managing your business? Di ba po kasi sobrang hirap po at sobrang
hirap po talaga ng pag-open or pag-manage ng business. So, sa inyo po, how do you deal with it? Unang-una yung syempre number one, pagdadasal. Ayan, lagi kaming nagdadasal ng asawa ko, tapos nagsisimba kami, nagpapasalamat at humihingi ng tulong para gabayan kami at ituro yung mga dapat para sa negosyo namin. Yung suporta din namin sa isa't isa, hindi yan nawawala. Palitan kami ng new ideas para sa business namin at palagi namin kino-consider ang bawat isa. Thank you po. So, next question naman po is, para sa inyo po, do you think that your customers value your business? Parang gusto ba nila yung business nyo? Like, tinatangkilik ba siya? Or parang, sa inyo po, like, sa tingin nyo po, parang tinatangkilik ba nila? Like, gusto ba nila yung business ninyo? Tingin ko naman yes, kasi hindi naman kami tatagal ng ganito katagal kung hindi naman nila gusto yung produkto na hinahain namin sa kanila. Actually, more than 3 years na ang Les Meat at talagang bumabalik yung mga suki dahil nga may mga values din kaming iniingatan for our business. Sabi ko nga sa inyo, dati naka-allocated kami doon sa food park. Na-stop kasi kami ng almost 2 years. Doon sa 2 years na yon, kahit na ganun katagal, bumalik pa din talaga yung mga suki namin, yung mga nakakaalala doon sa lasa ng pagkain na sinaserve namin. Nagsasabi sila na, uy, dati nyo kaming suki, lagi kami kumakain doon. So, ayun, may mga naging friends na din talaga kami dahil sa business na naging loyal na din sa amin. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo, bumabalik-balik sila. Okay po, thank you po. So, Thank you po. Next question is, ano yung pinakamahirap as a business, mag-handle ng business? Ano yung pinakamahirap na part sa pag-handle ng business or as a entrepreneur? Para kasi sa akin, hardest part is yung hindi kayo umuusad. Yung sa tingin mo parang may kulang dun sa business, bakit hindi ka tinatangkilik ng mga customer, yun yung time na kailangan nyo talaga gumawa ng paraan or mag-isip ng new way para mapansin kayo ng tao or customers. Dito papasok yung value natin na creativity. okay po. So, last question po. What advice would you give to someone just starting their own business po? Ayun. Based on my own experience, dahil nag-aaral pa lang kasi ako, talagang mahilig na akong mag-business. Araling mabuti kung sino talaga yung target mo sa market. And also, dapat kino-consider din yung place ng business. Kasi malaking factor yun eh. Dapat consistent din sa pagiging masipag at matyaga. Mas okay yung hands-on ka sa negosyo. Kagaya ko, kahit na meron akong ibang work, ako pa din mismo, kami ng asawa ko, tinutulungan ko siya na personally na mag-asikaso nung aming business. And ang pinakamahalaga, humingi kay Lord ng guidance at maging sentro siya ng ating kani-kaniyang business. Ayun. Okay po, thank you po. Yun lang po yung mga tanong po namin. At maraming salamat po sa pakikisama niyo po sa amin dito. Sobrang halaga po ng mga share niyo ngayon, yung mga value at iba-iba pang knowledge na ano niyo po, na nagawa. And yun lamang po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much. Thank you so much But, po. Thank you din. promote kami, Sige. Thank you din kami na bahala lang magdala sa CI. Thank you din ako sa inyo kasi isa ako sa napili ninyo to share business story at maibahagi sa inyo yung knowledge and experiences ko in running our small business. So, kunin ko na yung opportunity na to to promote our mini kainan. Yes. Ang Gyup at Grill sa Les Meat. Ayun. We offer some gyupsal rice bowls, flavored chicken, other grilled meat rice meals. We are located at Unit AGM Madrid Commercial Building, San Marcos, Calumpit, Bulacan. Lagpas lang ng Flying Viga Station, crossing Tricycle Terminal. Nagbubukas kami 11 a.m. up to 10 p.m. Uy,
kayo, bisita kayo malapit lang yung school nyo, pwede nyo daanan. Yes po. Saka pala yun, meron kaming 30, starts at 39 pesos. Mga rice bowls. Thank Thank you you po. po. Sana po Thank may you, discount ate. po kami. Thank you, Anabe. Thank you po. May bisita po kami soon. Yeah. Thank you kayo. Sure po Kailan, yan. bigyan ko kayong discount. Ayan. Thank you po. Thank you po. Thank you, ate. Po. Bye-bye.